Depende talaga kung sino kausap mo. Siyempre, kung nagbebenta ka, siyempre mas maganda kung pwede yung gagawin nila ng presyo. Pero kung kapiraso, siyempre yung mga consumer, yung mga bumibili, gusto naman nila kasi hindi naman lahat kumakain ng 1 kilo ng itlog, no, kada araw. Kaya ibabalansin na lang natin yan, di ba? Nagkakaroon din umano ng dayaan sa bentahan ng itlog kung kaya't inirekomenda ng isang mambabatas na maiging gawin na lamang na kada kilo ang bentahan nito na hindi naman pinaburan ni House Speaker Romualdez. Kasi nga, ang kinatatakot namin, baka mamahal. Baka yung halimbawa, yung sasabihin na nabasagan yung mga retailers at saka yung mga middleman, ipapasa nila sa consumer yan. Ang pabor talaga doon, kung tama yung timbangan, hindi maloloko yung mga mamimili. Pero kayo against kayo na timbangin? Pero kung halimbawa man yun ang ipapatupad, wala tayong magagawa. Pero hanggat maaari, kung pwede. Kasi hindi pwede. Kasi una-una dyan, ma'am, magkakabasagan yan. Itlog yan eh. Pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na. Meron naman mga suki na pag nakabasag, hindi naman nila babayaran yan eh. Siyempre, kami mag-shoulder din. Wala na, lugi na kami. Ang sinasabi kasi, nung nasa palengke, pati yung ibang kilala din namin, kasi sobrang tumal. Kaya kung kukunti na ibebenta nila, nilalakihan nila yung patong. Kaya ganyan na nangyayari. Aabot na rin sa halos 30 pesos ang itinaas sa presyo ng isang tray ng itlog. Nasa 8 pesos na rin ang bentahan ng pinakamura o small size na itlog habang aabot na sa halos 10 piso ang presyo ng extra large size egg. Po dun sa, syempre nagtanong-tanong din po. Dun sa isang local government, yun nga po, ang sabi, most probably, baka nga daw po meron na pong nag-hoard. Kasi nga di ba po dahil magki-Christmas. Sa ngayon, wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng gulay, karneng baboy, baka at isda sa palengke. Nag-inspeksyon ang liderato ng Kamara sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa isang palengke sa Cubao, Quezon City. Ito'y upang alamin ang sitwasyon sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa pag-iikot ng mga opisyal, napansin nila ang muling pagtaas sa presyo ng bigas at itlog sa palengke. Sinabi ni Romualdez, babalikan ng Kamara ang rice traders sa lalawigan ng Bulacan na nagsusupply ng bigas sa mga palengke sa National Capital Region. Siguro kailangan balikan din natin yung Bulacan, yung intercity, kung yun ang talagang source. Doon ang mga trader, doon ang at ng mga importer. Susubukan natin kung malaman natin ano ba talagang dahilan kung bakit tumatas ng konti na naman yung bigas. Based po dun sa, syempre nagtanong-tanong din po. Dun sa isang local government, yun nga po, ang sabi, most probably, baka nga daw po meron na pong nag-hoard. Kasi nga di ba po dahil magki-Christmas. Sa ngayon, tumaas na kasi sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 45 pesos kada kilo dito sa Metro Manila. Aabot na rin sa halos 30 pesos ang itinaas sa presyo ng isang tray ng itlog. Nasa 8 pesos na rin ang bentahan ng pinakamura o small size na itlog habang aabot na sa halos 10 piso ang presyo ng extra large size egg. Nagkakaroon din umano ng dayaan sa bentahan ng itlog kung kaya't inirekomenda ng isang mambabatas na maiging gawin na lamang na kada kilo ang bentahan nito na hindi naman pinaburan ni House Speaker Romualdez. Depende talaga kung sino kausap mo. Siyempre, kung nagbebenta ka, siyempre mas maganda kung pwede yung gagawin nila ng presyo. Pero kung kapiraso, siyempre yung mga consumer, yung mga bumibili, gusto naman nila kasi hindi naman lahat kumakain ng 1 kilo ng itlog, no, kada araw. Kaya ibabalansin na lang natin yan, di ba? Pero kayo against kayo na timbangin? Pero kung halimbawa man yun ang ipapatupad, wala tayong magagawa. Pero hanggat maaari, kung pwede. Kasi hindi pwede. Kasi una-una dyan, ma'am, magkakabasagan yan. Itlog yan eh. Pag nabasagan ka dyan, wala na, logi ka na. Meron naman mga suki na pag nakabasag, hindi naman nila babayaran yan eh. Siyempre, kami mag-shoulder din. Wala na, lugi na kami. Para naman kay Gregorio San Diego, Chairman ng Philippine Egg Board Association at United Broiler Raisers Association, kailangan munang pag-aralan muli ang rekomendasyon na gawing kada kilo ang bentahan ng itlog sa merkado. Kasi nga, ang kinatatakot namin, baka mamahal. Baka yung
yung halimbawa, yung sasabihin na nabasagan yung mga retailers at saka yung mga middleman, ipapasa nila sa consumer yan. Ang pabor talaga doon, kung tama yung timbangan, hindi maloloko yung mga mamimili. Pero paglilinaw naman ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na siyang nagrekomenda nito. Hindi ibig sabihin na gagawin na talaga natin kilo-kilo ang pagbebenta ng itlog. Dahil yan ay hindi pabor sa ating mga consumer, lalo-lalo na ng yung maliliit nating consumer. Kung bibili na isa, 2 o 3 piraso, mahirapan silang bumili. Ang kailangan lang magkaroon ng timbangan yung mga nagbebenta ng itlog para ma-check kung tama yung size base sa tamang timbang. Muli na namang tumaas ang presyo ng manok sa palengke habang papalapit ang Kapaskuhan. Ayon kay Aling Marlene, 4 na beses nang tumaas ang presyo ng manok ngayong taon. Ang supply natin, okay lang. Ang presyo ang problema. Kasi ang punan ngayon, 165. Kaya ang bintahan, 180. O minsan, 5 hanggang 10 pesos ang plus nila. Hanggang papalapit yung Pasko. Oo. Kaya ang ilang mamimili, No choice. Kung hindi ka bibili, wala kang kakainin. ano sila panawagan niyo? Bumaba. Especially ngayon dahil magpapasko. Kung i-maintain na lang yung presyo, wag nang tataas. Ang sinasabi kasi nung nasa palengke, pati yung ibang kilala din namin, kasi sobrang tumal. Kaya kung kukunti na ibebenta nila, nilalakihan nila yung patong. Kaya ganyan na nangyayari. Gayunpaman, sobra-sobra ang supply ng manok sa bansa hanggang sa katapusan ng 2023. Pero panawagan lamang nila sa Department of Agriculture, Sa projection nila, itong taon na ito, by the end of the year, may surplus tayo equivalent to 114 days ng manok. So halos 4 na buwan yan. Kaya sabi namin sa meeting sa DA, galing na sa inyo ito na projection. Sabi, ba't magbibigay pa kayo ng permit sa importasyon ng manok? Ba't di kayo magbawas? sa ngayon wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng gulay, karneng baboy, baka at isda sa palengke.